But the difference is, sila po, ABM po sila, and kami po ay GAS, General Academic. So, ang focus po namin ngayon is about organic or kakawating organic insecticides. So, tatanong po tayo, no? So, before po pala kami mag-start, introduce lang po kami. So, I am Jenny Alnani po, and I'm the leader of our group po. And I'm Remy B. Pumalas po, member. So, magtatanong po tayo kung ano po yung kakawate. Ang kakawate po ay Gliricidia cipium, or yung scientific name niya po is Gliricidia cipium, or commonly known po siya dito sa lugar natin as Madre di Cacao or Madre Cacao. Meron po sa kaming nakuha tawag kasi pagdating is luyos na po siya ngayon. Kasi kinuha po namin siya doon po sa may tarn ko po and luyos na po siya. So, pinaka-purpose po namin dito is magbigay po ng convenient impact po sa mga farmers po natin and dito po sa community natin. And we heard po kanina sa pagtatanong po natin sa mga pinaka sa baba kayo pinanong po namin sila kung meron po plantation po or taniman or greenhouses dapat po and meron naman daw po open space daw po doon. So yun po, since sabi po sila kanina na magtatanim daw po kayo or you are planning na po na magtanim at this month po or next month siguro po. Yun po. We hope po na magamit po yung product po namin. So, ang product po namin, ang kagandahan niya po is hindi po siya binibili na. Kasi convenient na po siya sa atin. Di ba po marami naman na pong Madre Cacao kung saan-saan po dito sa lugar natin. And ginagamit na rin po itong fence. And pwede po natin kuhain. And ang pinakang ginagamit po dito is yung dahon lang. Yung pinakang leaves niya lang po, hindi na po yung stem. Kasi yung stem po, based po dun sa experiment po namin. Yung stem po, hindi po siya masyadong nag-produce ng liquid or ng katas po. So, ang pinakang kinukuha po namin is yung dahon lang po. Meron po kami tatlong ways kung paano po gawin itong product na to. So, yung una po is kukunin po natin yung dahon, yung pinakang mura-murain or yung sakto lang po. Hindi po yung masyadong yung pong term na yun po, yung saktuhan lang po. Tapos po, pwede po natin siyang ilagay sa plastic, i-decorate po natin siya, and then magpuproduce na po yun ng katas, diba? So, maglalagay po tayo sa separate bowl ng warm water or ng mainit na tubig, and ibabalance lang po natin siya sa cold water para po warm lang siya. Kasi po kapag nilagay po natin na hot na masyado yung water, pwede pong magkaroon ng burn or masaktan po yung magbibiga. So, warm lang po, balance lang po yung tubig. So, yun po yung unang way. And then, kapag naman po, isasalang na natin siya, mas suggested po namin na gamitin po is tela po, hindi po yung strainer. Kasi sa strainer po, mayroon pong lumalabas talaga or may nakakalisuso talaga ng mga malalaki po na dahon. So, mas convenient po kapag tela lang po siya. And then, kapag yung tela naman po, di ba po, ito po kasing sprayer po ito. Pag in-spray, wala po spray kasi mabaho po talaga siya. So, pag in-spray po natin siya dito, hindi na po maharang or ma-stuck po yung dahon dito. Kaya mas okay po kapag tela na po yung gamitan natin. Kapag, yes po, salang-salat po. And, yun yung po unang way. So, meron pa akong dalawang way. Yung dalawang way po, siya po yung commonly na way po ng paggamit ng mga farmers. Yung una po is makuha lang po ng mga dahon and ibababad po siya sa balde na 1 to 2 days. And after po nun, ikukunin lang din po ulit yung mga dahon and yung water po na yun, siya na po yung mismo gagamitin. And yung pangalawa naman po, ganun po, pero mas hindi mo na po kailangan mag-wait pa ng matagal. Meron po kasi sa amin na meron po kami pinakatumbas, pinakatumbas ng dahon na pinakatumbas. Kasi yung tubig po, ginagamit po namin siya sa pag-balance. Tapos kasi na-find out po namin sa research namin na dun po sa bok choy po or pet choy, kapag masyadong strong po yung lalagay namin na kakawates na tutuyo-tuyo po siya. Parang nagubulok-bulok po siya. So, yung pang dalawang step po, yung lalagay ko lang po sa balde ng tubig, and then dun mo na po ibiga-biga po yung mismong dahon. Hindi mo na po siya kailangan ilagay sa tela or mas biga pa po. After po nun, tatanggalin mo na po, then automatically po, pwede na po siya magamit. Yan araw naman bababa. 1 to 2 days. Nag-leave ng 1 to 1 ratio po. Kapag
naglagay po tayo ng yung tubig po dun sa balde, tapos lalagyan na po ng kakawate, and ililig po natin siya ng 1 to 2 days po. Kapag lumabas na po yun and na wala natin po yung iga, dadagdagan po ulit natin yun ng water kung ano po yung katumbas niya. 1-to-1 ratio po. Kung ano po yung katumbas ng kakawate, Isang balde rin. po, pagsasamahin po. And yun na po yung pwede po natin i-spray. Kasi kapag too strong po siya, pwede pong maluyos po or ma-burn po masyado yung mga halaman or yung mga plants na lalagyan. Mga abono. Yes po, effective po siya. Nalimutan ko po. Ang title po pala ng study po namin is Development of Cacahuate as Organic Insecticides in Cultivation of Bokchoy in Balik National High School. So, kung ano po yung bokchoy, yun na po yung petchay. So, yung pinakang subject po na ginamit natin as an experiment po dito sa product namin is petchay po or yung bokchoy. So, para po ma-prove namin, before kami umarap sa inyo dito, na-prove po namin na mas dapat po, light lang po yung strongness or yung camarines po, yung kakawate. Kasi po kapag mas madami po yung kakawate or yung madaling kakao dun sa water, pwede po siyang matuyo or mag-luis po yung isang product. Pero depende po yun kung sa halaman na nakatanim or sa halaman na lalagyan. And kapag po kasi dun sa bokchoy, di ba po ang bokchoy garbage lang po siya, so mabilis po siya talaga malanta. Unlike po ng eggplant, tomatoes na talaga po may kulang po talaga siya. So yun po, kapag po yung sa tomatoes and yung po sa eggplant, mas advisable po na little strong po kumpara po sa ilalagay sa bokchoy para po talaga maging effective siya. And kapag naman po ilalagay po natin siya dun sa mga halaman, advisable po is ilalagay po natin siya dun sa pinakang dahon. Kasi dun po, pumupunta yung mga pests. Hindi na po dun sa ilalim.